BIR Closing Business. Ano na nga ba yung mga bagong rules pagdating sa pagpapasara ng negosyo dito sa BIR? At ano na rin itong wala na raw audit at 3 days na lang pwede nang makuha? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Naglabas na nga nitong May 2026 ang BIR kung saan simplified at standard na yung guidelines maging yung mga requirements sa pagpapakancel or pagpapasara ng business registration sa BIR. Isa na nga dyan sa mga bagong rule o mga bagong benefits nito ay no more audit at 3 days na lang pwede nang makuha itong tax clearance. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Dati, kapag magpapasara ka ng business sa BIR, required or mandatory ang audit bago ipasara. At dahil nga ino-audit ka, hindi ganon kasigurado kung gaano katagal ang pag-audit or pag-check, pag-verify ng business bago ma-release yung tax clearance. Dati, hindi standard. Ngayon, streamlined yung guidelines at standard na yung mga requirements dahil na rin sa bagong memorandum na nilabas nitong 2026. Ang sabi dito sa 3-page memorandum ay wala nang ang audit at 3 days na lang. Ibig sabihin, nakalagay dito na yung mga micro taxpayers ay hindi nadadaan sa mandatory audit o pag-verify for closure or cancellation ng registration ng business sa BIR. Katulad ng sabi natin kanina, para sa mga micro taxpayers. So, hindi ito para sa lahat. Ang ligtas lang ay yung pasok sa criteria na to. Sila yung hindi hihigit yung kita sa 3 million at hindi rin lalagpas sa 8 million yung assets nila. Ano naman itong tinatawag na 3-day turnaround rule for clean records? Ibig sabihin, mabilis na ang pag-release ng tax clearance katulad na nakalagay dito sa memorandum. Sa third page, sinasabi na makukuha ang tax clearance sa loob ng 3 araw or 3 working days kung walang penalty or walang open cases doon sa account mo or sa BIR record mo. Kung may open cases naman or kailangan bayaran, yung 3 working days pa rin ay applicable basta mabayaran yung mga kulang na penalties. Katulad ng sabi dito, paano nga kaya kung may existing open cases ka pala? Kailan magsisimula ang 3 days? Kailangan mo na matapos ng buo yung pag-verify or pag-investigate or pag-audit doon sa record mo bago ibigay ang tax clearance. Makakatulong din na bago pa tayo magpa-close ng business or yearly, nagpapacheck tayo kung may open cases pa tayo sa BIR para hindi tayo mabigla kung sakaling magpapaklose tayo ng business. Next, pag-usapan natin tong ligtas na tayo sa penalty o yung tinatawag na immediate penalty freeze. Isa sa malaking problema lalo dati ay yung habang naglalakad ka ng pag-close ng business mo sa BIR ay dumadaan naman or lumalampas yung mga deadlines. Kapag ganun, pwedeng magkaroon ng penalty kapag hindi ka pa rin nag-file kahit pinaprocess na yung pag-close ng business. Ngayon, sa ilalim ng panibagong memorandum, meron ng immediate penalty freeze sa tulong na din ng pag-classify ng account mo sa pagiging deregistered. Paano ito gumagana? Sa sandaling matanggap ng BIR yung mga kompletong requirements mo, yung tax form mo sa BIR ay automatic na ilalagay ng system sa deregistered status. Dahil deregistered na yung account mo, ibig sabihin hindi mo na kailangan mag-file sa mga next na tax filing or sa mga deadline. Nakalagay na rin yan dito sa third page mismo ng memorandum. Ulitin natin, mula sa araw na natanggap nila ang kompletong requirements mo, hindi ka namumultahan or wala na dapat penalties kapag hindi ka nag-file sa mga susunod na buwan or quarter. Gagawin niyang deregistered yung status para hindi na mag-generate ng panibagong open cases sa account mo na pwedeng makaresulta sa mga panibagong penalties. And speaking of kumpletong requirements, ano-ano nga ba yung i-require sa'yo ng BIR? Ngayon, streamlined na or across RDOs, standard na kung ano yung mga i-require sa'yo. 2 kopya ng 1905 para sa pagpapakancel ng registration. Itong form pwedeng ma-download online or sa branch, pwedeng kumuha nito. Again, 2 original copy yung fill-upan. Kailangan din isubmit yung original COR at maging yung mga permits. Mamaya pag-usapan natin kung ano pa yung mga nakapaloob dito sa permit.
Pangatlo, yung inventory of unused invoices or receipts, kailangan din ibigay yan. At para naman sa mga VAT taxpayers, ibibigay din yung ending inventory list. Dito sa second page, yung memorandum, nakalista yung mga specific forms or documents. Katulad dito sa BIR notices or permits, kasama nga yung nasabi natin kaninang COR, ibibigay nyo rin yung authority to print, notice to issue invoice. Kung applicable sa inyo itong iba pang list, kailangan din itong ibigay. Para sa mga unused invoices or supplementary documents, kailangan din ibigay yung mga vouchers, credit memos, delivery receipts, at marami pang iba. Ngayon naman, kung sakaling ang maglalakad dito or mag-submit ito ay ibang tao, kailangan ng SPA para dyan, para sa mga individual or sole proprietor. Pero para naman sa mga non-individual taxpayers, kailangan niya mag-provide ng board resolution, notarized yon, or written resolution, or secretary certificate, depende kung ano yung applicable sa inyo. I-issue nyo to doon sa representative na mag-submit ng mga requirements. And speaking of large businesses o yung may mga kinikitang more than 3 million or assets na more than 8 million, kanina nasabi natin na hindi na required yung audit, pero for non-micro taxpayers, ibig sabihin nga, yung sales nila is more than 3M, yung assets nila is more than 8M, dadaan pa rin kayo sa audit. Required pa din iyon. Ang tanging exempted lang ay yung mga micro taxpayers. Maliban na lamang kung yung mga micro taxpayers ay naka-receive na ng notification na i-audit pala sila. So again, kung meron kang pending audit, regardless kung micro taxpayers ka or hindi, kailangan pa rin matapos yung pag-audit bago ma-release yung tax clearance for closure ng business registration mo sa BIR. So, yun yung mga highlights at mga requirements. Tandaan na napakadelikado kung sakaling nag-cease or nag-stop na pala tayo sa pag-business. Yun nga lang ay hindi tayo nag-submit ng mga requirements. Ang mangyayari ay magiging liable pa rin tayo sa mga tax obligation, maging sa mga kailangan bayaran. Kapag ganun, pwedeng magkaroon pa rin ng mga penalties, magiging patong-patong ito hanggat hindi ka nag-a-apply ng business closure sa BIR. And speaking of pag-a-apply, pwede itong gawin muna online. ORUS or TRRA, pwede. Kanina sabi natin, kailangan ng representative sa pag-submit ng mga requirements. Pero kung uumpisahan mo pa lang, ibig sabihin, mag-a-apply ka pa lang, pwedeng gawin sa ORUS. Dito sa update information, merong closure of business and facility or cancellation of TIN. Sa TRRA naman, sa step 2, pipiliin nyo lang yung submission of application for closure or cancellation of business registration. So, pwede mo na gawin online at kapag naka-receive na kayo ng notification or update mula sa BIR, that's the time na pwede nyo nang isubmit yung mga requirements na napag-usapan natin kanina. And that's it, yun yung mga updates tungkol sa business closure sa BIR. Standard na yung requirements at may mga benefits ito, lalo sa mga micro taxpayers. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.